Hello sa inyong lahat. Welcome back na naman sa aking YouTube channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, paki-subscribe na rin. At hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video ko. Ngayon gagawa tayo ng forward. Tapos na pala pero pagpakita ko pa rin sa inyo. Gagawa tayo ng forward reverse, no? Na single phase lang ang motor. Ito na bali yun. Ito na yung forward reverse na control at ang single phase na motor. Baka magtaka kayo, ito ay pump motor, hindi ito, lilinawin ko lang na hindi ito advisable pang forward reverse ha. Ginamit ko lang ito for tutorial purposes, no? For tutorial lamang siya, hindi ito advisable na pwede siyang gamitin sa forward reverse kasi nakadesign ang impeller nito sa isang rotation lamang pang clockwise. Kung once na ma-reverse natin to, walang tubig na may higop kasi nagre-reverse siya. Kaya ito kadalas ang mga motor talaga nito naka-design to na sa ilalim ay naka internal connected na to, no? Dahil para hindi siya ma-reverse, pero dahil rewinded na to, ni-rewind ko na to, kaya pinalabas ko yung apat. Kasi may plano akong gagawa ng forward reverse na gamit lamang ang single phase na motor. Ang kailangan natin ay yung palabasin yung apat na wire niyan, yung dalawang starting at dalawang running. Ang diagram pala dito sa control diagram, hindi na bago yung sa 3-phase, ganun pa rin, ganito pa rin siya ang sa control circuit. Ang sa power circuit naman, may kunting na bago lamang. Ito na bali yun. Ang line 1 ng forward papunta sa line 1 ng reverse. Tapos yung line 2 ng forward papunta sa line 2 ng line 3 ng reverse. Tapos yung line 3 ng forward papunta sa line 2 ng reverse. Bali ito na yun, papakita ko sa inyo. Yun na yan. Line 1 ng forward, yan, papunta sa line 1 ng reverse. Tapos yung line 2 ng forward papunta sa line 3 ng reverse. Yung line 3 ng forward papunta sa line 2 ng reverse. Tapos maglalagay tayo ng jumper. Ito yung jumper na yan from line 1 to line 2. Yan, nakikita nyo, may kinabit ako, may nilagay akong jumper na maliit. Ito bali yun, yung jumper na yun. Tapos sa load side naman, dahil tapos natin yung line side, dito sa load side naman, line 1 ng T1 ng forward papunta sa T1 ng reverse. T2 ng forward papunta sa T2 ng reverse. T3 ng forward papunta sa T3 ng reverse. Bali hindi siya nabago, no? Ito na yun, T1 ng forward papunta sa T1 ng reverse. T2 ng forward, itong itim, papunta sa T2 ng reverse. 3 ng forward papunta sa T3 ng reverse. Ganun lang. Ganun lamang siya kadali. Tapos ikukunik nga natin yung sa motor. Ang teorya kasi nito, pag paano natin i-reverse ang single phase, babalik ta rin lang natin yung dalawang linya ng starting winding. Yung number 5 at saka number 8. Parang ganun ang nangyari. I-reverse lang natin siya bali para mag-reverse yung rotation ng motor. Kaya pakita ko sa inyo, yung running winding na number 1, ikukunik natin sa line 1 ng forward. At T1 ng forward, di ba? Papunta sa T1 ng forward. Dahil naka-jumper na to, pwede rin kabit natin dito kasi connected yan. Mas pabor sa akin dito sa forward, kaya ikukunin ko, pakita ko sa inyo. Ito na yun, yung number 1. Ito na bali yung number 1. Papunta sa T1. T1 ng forward. Tapos yung number 4 niya, yung dulo niya, yung dugtong niya, papunta sa, nakikita nyo, papunta sa line side. Sa reverse na line 2. Kaya ito na yun, yung number 4. Hanapin natin yung nakikita nyo yung number 4 na yan, na number 4 papunta sa reverse na line side number 2 dito. Yan dyan sa nakakabit. Dahil tapos natin kabit yung running winding, dito naman tayo starting winding. Yung number 5 na linya papunta sa line 2 ng forward. Pwede rin kabit sa reverse kasi jumper na yan. Pwede rin sa forward. Forward natin ilagay para mas pabor siya. Ito na yun. Number 5 niya, yan, kita nyo, number 5 papunta yan sa dyan, sa forward ng T2.
Tapos yung number 8 naman niya, papunta sa, nakakonect sa reverse na line 3. Di ba makikita nyo? Number, papuntang reverse line 3. Pwede rin dito natin ikabit sa forward. Pwede rin dito sa reverse. Sa reverse natin ikabit na. Ito yung number 8 niya. Number 8. Papunta sa T3 ng reverse. Pero advisable ko pa rin sa inyo, pag gagawa kayo, dapat may overload relay pa rin yan ha. Ito, kakabit pa rin natin ang overload relay. Dito natin kabit yan, ganyan. Hindi ko to kinabitan dahil sinadya ko to kasi para habaan ko yung jumper para makita nyo, di ba? Yan, yun ang jumper. Yun ang purpose ko. Ngayon, hindi ko kinabit para makita nyo ng klaro. Yan, ito yung tatlong jumper na yan. Saka dito. Ang gagawin natin, pag sa actual na makabitin ito, pwede natin soldahan to ng mahabang wire, dugtong, tapos ipapasok natin dito. I-insert natin yan, yung tatlong linya na yan dito. Ito, isa, dalawa, tatlo. Yan din sa T1, T2, T3. Yun lang. At subukan natin, i-on yung breaker natin. Tapos, pipindutin ko yung forward. Tingnan natin yung RPM, yung rotation ng motor. Tapos, pinatay ko na. Yan, kung nakikita nyo. Nakaganon siya, diba? Clockwise siya. Tapos, subukan naman natin i-reverse kung mag-counterclockwise ba. Kung magano na i-reverse. Patayin natin. Yun, di ba? Nag-counterclockwise siya. Tama siya, di ba? Para klaro, lagyan natin ng papel. Ipagano natin ng papel kung saan ang palo niya. Forward. Patayin natin. Tingnan natin. Pa-clockwise siya. I-reverse naman natin. Tapos patayin. Tingnan natin kung saan yung kung nakikita nyo, pabaliktad na siya. Pag ganun na counterclockwise. Di ibig sabihin tama yung gawa natin ito. Papakita ko rin sa yung diagram para mapicturan nyo. Yan. Yun lamang po at maraming salamat. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. At sa hindi pa pala nakapag-subscribe, paki-subscribe na rin para updated kayo sa mga, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga videos ko. Yun lamang po. Ingat kayo palagi, lalo na sa mga electrical practitioner. Salamat at God bless.